Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Ang nakaraan sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Inislide ko na pasara yung window. Pero napatigil ako nang napaangat ako ng tingin sa may bubungan ng bahay nila. Noong una ay hindi ako sigurado dahil nabiblurred ng ulan ang vision ko. Pero nang matagal ko na itong titigan, ay nakumpirma kong may taong nakatalungko roon at nakaharap ito sa gawi ko. Nang makita ako ni Ate Linda, tinawag niya ako at pinalapit sa kanila. Tinanong niya kung may narinig akong kakaibang ingay o kaluskos nung nagdaang gabi. Kasi pala, nang magising si Ate Linda nung madaling araw para umihi, may nakita siyang lalaking nakasilip sa bintana nila. Huwag kang matakot, Lovely. Ka mag-alala. Hindi niya magagawa yun kapag nasa kulungan na siya. Sabi ko. Magagawa niya yun, Ate Marge. May paraan siya. Lahat ng bagay na gusto niya, magagawa niya. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Sinabihan ko si Lovely na ayusin na niya yung mga gamit niya para maiuwi ko na siya sa kanila. Ngunit kahit anong paliwanag ko tungkol sa mga batas, sa mga criminal liabilities ni Lucas at ang pagiging minor niya, ay ayaw niya pa rin umalis sa poder ni Lucas. Gusto ko na siyang hampasin noon gamit yung hawak niyang galon, baka sakaling matauhan siya. Pilit niyang sinasabi na wala siyang kawala kay Lucas. Paano ko naman nakakasiguradong kaya niyang gawin yung mga sinasabi niya? Naiinis kong tanong. Meron siyang anting-anting, te. Yung santo dinadasalan niya kaya alam kong may iba siyang kayang gawin na hindi normal. Pagtatapat ni Lovely. Bigla akong naalala yung mga rebultong nakita ko sa isang kwarto. Yun kaya yung tinutukoy niya. Nagulat ako nang hilahin niya yung braso ko at pinisil-pisil niya iyon. Te, paano kaya kung kunin ko yung santo niya? Sirain ko? Siguro hindi naman niya ako mahahanap. Tingin mo. Mababa sa boses niya yung desperation. Biglang tumakbo si Lovely pabalik sa bahay nila kaya sinundan ko siya. Umaga noon at maliwanag sa labas pero madilim sa loob ng bahay nila. Kahit na jealousy yung mga bintana at wala silang kurtina. Dumiretso sa second floor si Lovely at nang akma akong aakyat sa hagdan ay sumalubong naman sa akin yung sobrang mabahong amoy. Napilitan akong lumabas para makalanghap ng hangin.
Tinawag ko si Lovely pero hindi niya ako sinasagot. May narinig ako na parang mga drawer na bumubukas sara at mga gamit na hinahalungkat. Sinubukan kong pigilan yung paghinga ko at mabilis na pumasok ulit sa bahay. Pag-akyat ko sa second floor, nakita ko si Lovely sa kwarto kung saan nakalagay yung mga rebulto. Sa right side ko, naroon yung kwartong bakante kung saan nagsasampay si Lovely. Kung 100% yung baho ng amoy mula sa ibaba, pagpasok ko sa kwartong may rebulto ay naging 500% na. Hindi po sa pagiging OA Kuya Totoy, pero sobrang nakakasulasok talaga yung amoy sa bakanteng kwartong iyon. Bumaliktad ang sikmura ko sa sobrang sangsang nun at hindi ko na mapigilang masuka. Narinig ni Lovely yung pagduwal ko kaya lumapit siya at tinanong kung napaano ako. Di mo ba naaamoy yung yung mabaho? Ang sakit sa ulo. Tanong ko sa kanya habang nagpupunas ng luha. Suminghot-singhot siya at pagkatapos ay umiling. Wala naman akong naaamoy, te, sabi niya. Medyo naka-adjust na ako ng konti sa amoy, kaya hindi na ako nasusuka. Pero para akong nasa-suffocate sa sobrang baho talaga. Bumalik kami sa kabilang kwarto at itinuloy ni Lovely yung paghalungkad sa mga gamit. Lovely, bakit sira-sira itong mga to? Tanong ko kay Lovely habang tinuturo yung mga rebulto na nasa mesa. Hindi rin sigurado si Lovely, pero kay Lucas daw ang mga iyon. Dala-dala daw ito ni Lucas kahit saan sila lumipat ng tirahan. Yung ibang mga rebulto ay sobrang luma na nila at hindi na halos makilala dahil nababakbak na yung mga pintura at uka-uka na rin yung mga katawan nila. Pero meron ding iba na parang bago pa lang. Wala ni isa sa mga rebultong iyon ang maayos. Lahat ay may putol na part. Either yung ulo, kamay, paa, o kaya ay may kalahating bahagi ang nawawala. Napatingin ako sa kandilang nasa gitna ng mesa. Sinlaki ng platito yung pagkabilog niya at mga kalahating dangkal naman yung taas. Kulay puti yung kandila, pero yung melted wax sa itaas ay kulay pula. Inilapit ko ng kaunti yung ulo ko sa kandila at napaubo ako dahil doon pala nang gagaling yung nakakasulasok na amoy. Inangat ko yung kandila mula doon sa rectangle na lata. Para siyang tumbler pero pa-rectangle yung shape na pinapatungan ng kandilang ito. Hindi nga ako nagkakamali dahil naroon sa loob nung rectangle iyon yung santong sinasabi ni Lovely. Lovely, ito ba yun? Tanong ko. Tinignan ni Lovely yung tinuturo ko at sa kanya kinuha mula doon sa lagayan. Kulay dark brown ito na parang nakaupo o nakasquat. Slim yung katawan pero malaki yung ulo na mukhang kambing. May pakpak siya na nakababa sa likod niya. Yung isa niyang kamay ay nakataas na parang nagpapanataw makabayan at yung isa naman ay nakababa. Kinuha ko ito kay Lovely pero ayaw niyang ibigay. Babasagin niya raw. Akin na nga, babasagin ko, sabi ko sa kanya. Nang iabot niya sa akin yung rebulto, muntik ko itong mabitawan kasi mainit siya na parang bagong labas sa oven. Nakaramdam ako ng pagkahilo na parang umiikot yung paligid ko. Umakyat yung init at tila naipon sa tenga ko.
Iniiling ko yung ulo ko para mawala yung paghahilo ko, pero lalo itong lumalala. Alam kong nabigkas ko yung pangalan ni Lovely noon kasi naririnig ko siya na tinatawag ako. Hindi ko na gaanong maaninag yung paligid. Nakatayo ako pero parang pakiramdam ko ay nahuhulog ako mula sa isang mataas na lugar. Yung parang kapag biglang babagsak yung roller coaster tapos yung tiyan mo parang wala siyang laman. Ganun yung nararamdaman ko that time. Split second lang siya pero sari-saring sensation yung bumalot sa akin nung hinawakan ko yung rebultong iyon. Then, kung gaano biglang dumating yung kakaibang feeling, ganun din siya biglang nawala. Akala ko noon ay naposes ako, kaya ilang sandali ko rin pinakiramdaman yung sarili ko. Na makasigurado ako na okay lang ako, tinignan ko ulit yung rebulto. Sigurado akong it is something sinister, demonic, mga ganun. Ang hindi ko lang sigurado ay kung kaya ko ba yung basagin. Kasi solid yung hardness niya. Pero parang hindi naman siya ceramic. Hindi siya kahoy. At hindi rin gawa sa metal, Kuya Totoy. Kinakapa ko yung texture niya. Pero hindi ko talaga matukoy kung saan ito gawa. Iniisip ko rin kung paano o ano ang sasabihin ko kung sakaling may biglang lumabas mula rito at magpakita sa amin ni Lovely. Nasa ganong pagmumuni-muni ako nang mag-ring yung phone ko na nasa bulsa ko. Biglang nag-kick in yung naipong adrenaline rush at napasigaw ako ng "In Jesus' name!" Sabay pisil ko ng madiin doon sa rebulto. Pasmado yung kamay ko, kaya may pagka-clumsy ako minsan, Kuya Totoy. Ultimo ballpen o lapis, madalas ko pang mabitawan kasi hindi talaga ganoon kalakas yung kamay ko, lalo na yung kanang bahagi nito. Kaya pareho kami nagulat ni Lovely nang mabasag sa kamay ko yung rebulto. Itinapon ko sa sahig yung mga basag na fragments at napaurong ako. Paano mo nagawa yun, te? Takang tanong ni Lovely sa akin. Hindi ko rin alam eh. Kinakabahang sagot ko. Nang sagutin ko yung phone, doon lang namin parehong nakita ni Lovely yung dugo sa daliri ko. Nagalos yung bandang gitna ng middle finger ko at medyo malalim yung sugat nito. Mabilis na tumulo yung dugo pero sinalo ko yun sa suot kong t-shirt dahil baka tumulo yun doon sa basag na bahagi na rebulto. Si Mami yung tumatawag kasi uuwi ako dapat sa amin that day. Pero nakalimutan ko silang i-chat. Sinabi ko na lang na may OT ako sa work at next week na lang ako makakauwi. After the call, bumalik na yung attention ko dun sa basag na rebulto. Inipon ni Lovely yung mga piraso at binalot sa isang t-shirt. Ibabaon daw niya sa lupa iyon. Bumaba na kami ni Lovely at pagtapak niya sa labas ng bahay ay bigla siyang himatay. Nagpaning ako kasi sobrang putla niya at mukhang hindi na humihinga. Alam ko kung paano mag-CPR pero sa sobrang taranta ay nablangko yung utak ko kaya ang nagawa ko lang ay magsisigaw at humingi ng tulong.
Yung asawa ni Ate Linda ang unang lumabas at nakakita sa amin. "Ba't mo sinaksak?" Sigaw niya sa akin kaya nagsilabasan yung mga tenants. Akala niya ay sinaktan ko si Lovely dahil may dugo sa kamay at damit ko. Hindi po hindi ko siya sinaksak. Hinimatay siya. Sigaw ko rin. Kaagad niyang binuhat si Lovely at dinala sa terrace nila. Nang ayaw talagang magising ni Lovely, pinabuhat siya ulit ni Ate Linda para madala na sa ospital. Eksakto naman noon na palabas sa gate yung isang tenant sa Building 1, saka yung van niya at nakita kami. Dali-dali kaming sumakay at nang nasa biyahe na, ay saka ko lang na-realize na ang dami pala naming sumama. Nandoon si Ate Linda at yung asawa niya, si Tita Mercy, yung nanay ni Jared, si Ate Ann sa Building 2 at ako. Sa sobrang taranta ni Ate Linda ay hindi na siya nakapagsuot ng tsinelas. Nang malapit na kami sa ospital ay nagising si Lovely at nagsisisigaw. Akala daw niya ay nakidnap siya. Nagtawanan kaming lahat dahil para kaming nasa sitcom. Babalik na sana kami sa apartment pero sabi ni Ate Ann, mabuting magpatingin na si Lovely para malaman kung bakit siya hinimatay. Nakita rin nila yung sugat sa kamay ko at tinanong kung napaano iyon. Sabi ko ay nagalos lamang. Tiningnan ni Ate Ann at sinabihan akong ipatingin na rin para ma-inject ako ng anti-tetanus. Nawindang yung mga kasama ko nang malaman namin mula sa nurse na 5 weeks na palang buntis si Lovely. Hindi pa kasi nila alam yung totoong relationship nila ni Lucas kaya agad siyang in-interrogate ni Tita Mercy. Binulungan ko si Tita at yung iba pa naming kasama at ako na yung nag-explain sa kanila tungkol sa sitwasyon ni Lovely. Galit na galit yung asawa ni Ate Linda kasi yung anak nila ay kasing edad ni Lovely and as a father ay parang hindi niya raw matanggap yung nangyari kay Lovely. Nang makabalik na kami sa apartment, nadatnan namin si Jared na nasa labas at nagtataka. Kakagising lang pala niya at wala siyang alam sa mga nangyari kanina. Magkikwento na sana ako nang bigla kong naalala yung naiwan naming basag na rebulto. Alam kong nahulog iyon sa labas ng bahay nang himatayin si Lovely. Pero nang bumalik ako, ay wala na ito roon. Nagmamadali kaming pumasok sa bahay. Hindi ko na pinakyat si Lovely sa hagdan dahil buntis siya at baka madulas o kung anuman ang mangyari sa kanya. Pagpasok ko sa kwartong may rebulto, tanging yung mesa at mga cabinet na lang ang naroroon. Wala na ni isang bakas na may gumamit sa kwartong iyon. Napansin ko na rin na wala na yung mabahong amoy at mainit na pakiramdam sa paligid. Pagbaba ko, hindi pa man ako nakakapagsalita, ay inunahan na ako ni Lovely. Galing siya sa kwarto niya at parang nalilitong nagsalita. "Te, wala na yata yung mga gamit ni Lucas," sabi niya. "Sa taas din wala na din yung isang gamit," saad ko. "Si Lucas ba? Bakit nag-aaway ba kayo? Nakita ko siyang umuwi kanina pero hindi ko nakitang umalis kasi pumunta na ako sa tindahan," sabi ni Jared. Ikinwento namin sa kanya yung nangyari at pati siya ay nagalit din. Doon lang niya napansin yung dugo sa damit ko at nakabandage na yung mga daliri ko. Sinabihan niya si Lovely na magre-report kami sa police station dahil mukhang tinakbuhan siya ni Lucas. Hindi naman na pumalag si Lovely. Siguro ay dahil shock pa rin siya sa mga nangyari at sa balitang buntis siya. Nagpahinga ako saglit at pagkatapos ay pumunta kami sa police station.
Iiwan na lang sana namin si Lovely kina Ate Linda, pero nagpilit siyang sumama para magbigay ng statement. Nadaanan namin yung grocery warehouse kung saan nagtatrabaho si Lucas bilang guard at naisipan ni Lovely na subukan munang hanapin si Lucas doon. Feeling ko, sa kabila ng lahat, ay umaasa pa rin si Lovely na hindi siya tinakbuhan ng ama ng kanyang ipinagdadalang tao. Pumunta si Jared sa guardhouse at nagtanong siya, pero sinabihan siya na naka-duty guard na wala daw Lucas na nagtatrabaho doon. Bumaba si Lovely kaya sumunod ako at nagtanong siya ulit. Parang nagdududa yung guard sa mga tanong namin, kaya sinabi ni Lovely na asawa niya si Lucas at ibibigay lang daw niya yung susi ng bahay dahil aalis siya kasama kami. Pero parehas pa rin yung sagot ng guard na wala siyang kakilalang Lucas na nagtatrabaho doon. May dalawang lumapit na empleyado na tinanong din namin, pero maging sila ay walang Lucas na kakilala. Dinescribe pa ni Lovely yung itsura ni Lucas, pero ganoon pa rin ang sagot nila. Wala silang kilalang Lucas. Pagbalik namin sa kotse, nakiusap si Lovely na subukan naming puntahan yung dating pinasukan ni Lucas. Naaawa kami sa kanya, Kuya Totoy. Kaya kahit sa kabilang bayan pa iyon, ay sinamahan namin siya. Same story lang din na magtanong kami doon sa factory na dating pinagtatrabahuan di umano ni Lucas. Wala sa mga guard na naroroon ang nakakakilala sa kanya. Doon na tuluyang umiyak si Lovely. Lubos siyang nagtiwala sa mga sinabi at pinakita ni Lucas. Kaya ngayon ay lubos din yung sakit na nararamdaman niya. Kung hindi pala nagtatrabaho si Lucas, saan siya pumupunta kapag aalis ng bahay? Sana pala nagtanong ako. Sana pala nagduda ako kung bakit wala siya pinapakilala sa akin kahit isa lang sa mga katrabaho kaibigan niya. Hindi ko man lang siya nakasamang kumain. Sabi ni Lovely habang umiiyak. Tinanong ni Jared kung sigurado pa siyang totoo yung pangalan na ipinakilala ni Lucas sa kanya. Hindi nakaimik si Lovely. Sinearch namin sa Facebook pero hindi namin mahanap si Lucas. Pati yung account ni Lovely ay mukhang deleted na rin. Nagyaya na lang umuwi si Lovely. Pero nakumbinsi siya ni Jared na magpa-blatter muna para kahit papaano ay magkaroon naman ng resulta yung paglabas namin. For a week, nagstay muna sa unit ko si Lovely habang naghahanda siyang umuwi sa kanila. Naghati kami ni Jared sa pamasahe ni Lovely pabalik sa probinsya niya. At sa kaunting pocket money na pambili ng gamit para sa bibi niya. Nang makaipon na siya ng sapat na lakas ng loob, hinatid na namin siya ni Jared sa terminal. Noong una ay hesitant ako na hayaang umalis si Lovely kasi baka hindi naman siya umuwi sa kanila o hindi naman kaya ay baka ipalaglag niya yung bata. Ang sabi ko sa kanya, ano man yung totoong identity ni Lucas, gaano man kasakit yung ginawa niya sa kanya, yung baby niya ay walang kasalanan doon. Nawala man sa buhay niya si Lucas, binigyan naman siya ng Diyos, ng anghel na magiging kasama, karamay at kaantabay niya hanggang sa kanyang pagtanda. Nangako naman si Lovely sa akin na hindi niya ipapalaglag yung bata at gagawin niyang inspirasyon ito para ayusin ulit ang kanyang buhay. After 2 days, may tumawag sa akin na unknown number. Si Lovely. Nagpapasalamat siya dahil nakauwi na siya ng maayos sa kanila sa probinsya.
Nakausap ko rin yung kanyang nanay at isang sa mga ate niya. Yun na ang huling balita ko kay Lovely. Minsan ay nag-text ako doon sa number na ginamit niya pero walang nag-reply. Sinubukan kong tumawag pero cannot be reached na yung number. I tried to search her name sa Facebook pero puro kapangalan lang niya yung mga nakikita ko. Gayunpaman, gabi-gabi kong pinapanalangin na sana ay ligtas si Lovely at ang baby niya. Na sana ay masaya siya sa kanyang buhay. Na kahit nagkaroon man siya ng maraming pagsubok sa buhay, ay mahanap na rin ang inaasam na heaven here on earth. Dito na po nagtatapos ang kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa hanggang sa dulo, Kuya Totoy. Totoong istorya po ito at pinalitan ko lang yung mga pangalan at ibang minor details. Hanggang ngayon, nandito pa yung sugat na galing dun sa nabasag kong rebulto. Sinubukan kong i-search base sa itsura niya at may mga images na lumabas. Not exactly the same as the one na nakita ko, pero kapareho ng concept. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari kay Lucas at paano niya nakuha yung lahat ng gamit sa bahay na para bang never siyang nanggaling doon. No traces kahit kaunti. Tapos ay wala ring nakita sa kanya na naghakot ng gamit paalis. Kahit pa 2 o 3 bags lang yung dala niya, dapat ay meron at merong makakapansin, lalo na at umaga that time. Marami kaming pinagtanungan ni Jared kasama na yung may-ari ng inuupahan nilang bahay. Weird, kasi kilala nila si Lucas. Pero walang makapagsabi ng anumang information tungkol sa kanya. Walang copy ng mga documents niya, walang pictures, pati sa mga CCTVs ay walang nai-record kahit kaunting sulyap man lang sa kanya. Ewan ko kung paano niya nagawang maglaho na lang na parang bula. Pero to everyone, sana ay may natutunan din kayo sa naging experience ni Lovely. Bad days will come. Storms will try to trash the sun in our lives. Pero always remember na walang bagyong hindi natatapos. Hindi solusyon ng pagre-rebelde. Ang solusyon ay yung pag-build up natin sa ating mga sarili to become a better person, a stronger person, and a happier person. Una nating mahalin at i-appreciate ang ating mga sarili dahil kung binavalue natin ang ating pagkatao, how other people see us doesn't matter anymore. Mapapamilya man yan, mga kaibigan o kakilala, may time na ida-down nila tayo. Pero ang mahalaga naman ay nariyan ang Diyos na tutulungan tayong itayo ang ating mga sarili. Basta lumapit at magtiwala lang tayo sa Kanya. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Totoy. Muli, ito po si Marga. At ito ang kwentong kilabot ko. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!